Napag-aralan po natin several Sundays ago that yung mga unang tatak na masasabi ho natin na makikita sa isang taong binago ng Diyos is that tatanggapin po nila sa kanilang mga sarili kung gaano sila kasama sa harapan ng Diyos. They will acknowledge na sila'y nagkasala. They will acknowledge that they are unworthy of the goodness of Christ. At tatanggapin at aaminin po nila sa kanilang mga sarili that walang isang katiting na kabutihan or righteousness ang natitira sa kanila, maliban lang if they are found in Christ and Christ alone. So ang unang tatak sa isang taong binago ng Diyos is tatanggapin po nila na hindi sila karapat-dapat na tumanggap ng kaligtasan o kabutihan ng anumang uri mula sa Panginoon na sila'y nagkasala. And then last Sunday, napag-aralan po natin that the second marks of conversion or isang taong binago ng Diyos is that kapag ang ating puso at isipan ay pinalitan na ng Panginoon. Dahil ang pangako po ng Diyos is that ang kanyang espiritu, kapag naibigay na po ito to a specific people, kukunin po niya yung lumang puso ng tao that is a heart of stone, na ayaw sumampalataya, ayaw umibig sa Kanya, ayaw siya naisin, papalitan po yan at bibigyan po siya ng panibagong puso. A heart that loves Christ. A heart that desires Christ. And therefore, ang magiging resulta po ng panibagong puso niyan is to desire the Word of God. Napag-aralan po natin last Sunday that kapag ang tao po ay binago ng Diyos, though not perfectly, but they will have a desire to know Christ. They will have a desire for God's Word. Di ba sabi po ng Biblia sa ating binasa noon, "How I love thy law, for thy law is what I meditate day and night." Then natutunan din po natin sa Salmo 1, mapalad ang tao hindi namumuhay sa katwiran ng masasama, o nananatili sa mga nangungutya, o nagpapatuloy sa kasamaan ng iba, kundi ang kanyang kagalakan, His joy, His delight, ay siyasatin ang salita ng Diyos, kung saan binabasa niya po ito day and night. Na yung salitang day and night is not to be taken literal, where from the point of morning time, kung kailan kayo gigising, all the way to the night time, hindi ka na kumain, hindi ka na nag-ayos, hindi ka na etc. But yung ibig sabihin po ng salitang day and night, according to its Hebrew expression means, hinahanap-hanap po niya every second. Hinahanap-hanap po niya every day. Dahil po ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng direksyon. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng kalakasan. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng kaalaman for us to know Christ deeper. To know Christ deeper begins with the Word. Kaya nga sabi ng Biblia, faith comes by hearing, and hearing by the words of Christ. So imposible sa isang tao na konektado kay Kristo at one point in their lives to never desire Christ. Kapag sinabi natin, ako'y isang Kristiyano, bagamat kukunti po o maraming ating kaalaman sa Biblia, hindi pa rin nawawala po yung nais, yung sikap na makilala po ang ating Panginoon sa pamagitan po ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. For example, the Bible teaches us that we are called to grow in the knowledge of Christ. Hindi po yun payo, hindi po yan suggestion. Ito po ay utos ng Diyos. Tinawag niya po tayo na lumago sa kanyang biyaya, which means lumago po tayo sa kanyang tulong, lumago po tayo sa kanyang katapatan, lumago po tayo sa kanyang katapatan, kabutihan, at kapangyarihan upang makilala ho natin siya lalo. Kaya sabi po ni Pedro, lumago tayo sa biyaya ng Diyos at sa ating pagkakakilala sa Kanya. So ngayon, sa ating pag-aaralan po nitong hapon, this is continuing that teaching. How does one know that one is in Christ? Ano yung bunga ng isang taong binago ng Diyos? Well, upang malaman ho natin iyan, which we will later on, nais ko muna po ipaliwanag ho sa atin kung ano po yung nagaganap po dito in John 15. Now, ang book of John, masasabi ho natin, has 21 chapters. And in these 21 chapters, nahati po ito into two parts.
From chapter 2 to chapter 12, ito po yung tinatawag ho, the book of signs. Bakit po siya tinawag the book of signs? Because in chapter 2 to chapter 12, wala po itong binanggit kundi lamang ang mga himala, ang mga signs patungkol kay Kristo bilang yung tunay na katuparan ng mga prophecies of the Old Testament. Nang ibig sabihin, from chapters 2 to 12, dito ho natin makikita na lahat ng ginagawa po ni Kristo are signs na nagpapatunay na siya nga ang Mesiyas at kung sasampalataya ang tao sa Mesiyas, magkakaroon po sila ng buhay na walang hanggan. Kaya pagdating po sa chapter 13 to chapters 21, yung ikalawang bahagi ng John, ito po yung tinatawag ho natin the Book of Glory. Bakit po siya tinawag the Book of Glory? Dahil papunta na ho si Kristo sa krus. At sinabi ni Kristo, Ama, in John 13, dumating na ang oras of His coming, which means coming to the cross. Dumating na ang oras kung kailan niya bibigyan ng karangalan ang Ama. Which also means na dumating na ang oras kung kailan siya maipapako sa krus. At sa kanyang pagkapako sa krus, He will be raised again from the dead. At sa kanyang pag-akyat, babalik at darating na rather ang banal na Espiritu. So kaya ho tinawag ang John 13 to John 21 bilang the Book of Glory because the Father will be glorified pag si Kristo na ho ay naipako sa krus. So dahil nasa, we could say, gitnaan po tayo ng the 21 chapters of John, itong John 15, kung tatanungin ho natin, saan ho ito naganap? Well, naganap po ang John 15 in the Last Supper. Yung huling hapunan, we could say, the Last Supper. Beginning at John 13 all the way to John 17, ang kapitulo 13 hanggang kapitulo 17, ang lahat ng chapters po na ito ay nakasentro sa Last Supper. In John 13, hinugasan ni Kristo ang kanyang mga alagad at the Last Supper. And then pagkatapos po noon, sila'y kumain na, nagsalo-salo, at nagbigay ng mga huling instruction ang ating Panginoon bago ho siya maipako. Sabi niya, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Sapagkat kung kayo'y magmamahalan, malalaman ng buong daigdig na kayo nga ang aking mga alagad. Pagdating sa John 14, ang utos po niya, kung mahal ninyo ako, sundin mo ang aking mga utos, sapagkat ako'y magpapadala sa inyo ng isang tagapagtulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya prepare yourselves sa coming of the Holy Spirit, for He will guide you, He will guard you, He will teach you, He will remind you tungkol sa aking mga naituro. Kaya pagdating po dito sa John 15, nagsimula magbigay ng isang katuruan si Kristo na nakaukit sa mga katuruan sa lumang tipan. Halimbawa, sabi po niya sa talatang 1, sinabi pa ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas. I am the true vine. One might ask the question, bakit hindi na lang sinabi ni Kristo, ako ang puno ng ubas? O ako ang mahabang puno ng ubas? O ako ang malaking puno ng ubas? Bakit po niya sinabi, ako ang tunay na puno ng ubas? The reason why Jesus says this, mga kapatid, is because itong book of John, marami po ito koneksyon sa lumang tipan. And for Jesus to say na siya ang tunay na puno ng ubas, which means I am the true vine, ay nagpapahiwatig na may kinilala bilang puno ng ubas, pero hindi totoo. Bago ho dumating si Kristo, meron na ho kinilala bilang puno ng ubas, gayunpaman, hindi yon ang tunay na puno ng ubas. So sino kaya ang tinutukoy na puno ng ubas noon bago dumating si Jesus? Well, tignan po natin dito sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 5. Isaiah chapter 5. Dito po tayo sa Isaiah chapter 5. At simulan po natin dito sa talatang 1. Isaiah chapter 5 verse 1.
Excuse me. Sa Isaiah 5:1, ito po nakalagay. Aawit ako parang sa aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. May ubasan ang aking minamahal sa burol na mataba ang lupa. Inaararo niya ito, inalisan ng mga bato, at tinanam ng mga piling ubas. Nagtayo siya ng isang bantayang tore sa ubasang ito, at nagpagawa ng pigaan ng ubas sa bato. Pagkatapos, naghintay siyang magbunga ito ng matamis, pero nagbunga ito ng maasim. If you skip with me to verse 7, ang ubasan ng Panginoong makapangyarihan na kanyang inaalagaan at magbibigay sana sa kanya ng kaligayahan ay ang Israel at Huda. Umasa siyang paiiralin nila ang katarungan, pero pumatay sila. Umasa siyang paiiralin nila ang katwiran, pero pang-aapi ang ginawa nila. So sa Lumang Tipan pala, the vine na binabanggit po dito metaphorically ay tumutukoy po sa mga Israelita as a nation. Now, the nation of Israel, madalas po na tinatawag po ng Biblia, God's son na kanyang inadopt from Egypt. And then tinawag po ang Israel as the vine. Bakit po tinawag ang Israelita as the vine, the nation of Israel? Because hinahangad ng Diyos na ang mga ito, the nation of Israel, ay mamunga ng mga ubas. Pero ayon po sa sinabi sa talatang 2, pero nagbunga ito ng maasim, wild grapes, wild fruit. Hindi yung puro, hindi yung totoo ang namunga sa kanila, kundi iba ang namunga sa kanila. At ang nilalarawan po nito, mga kapatid, is ang nation of Israel, dahil sa kanilang paglabag sa Diyos, could not bear fruit. Dahil hindi sila masunurin, hindi sila namumunga. Sila yung puno ng ubas sa Lumang Tipan. Gayunpaman, nung dumating si Jesus, siya na ang nagsabi, ako ang tunay na puno ng ubas. Bakit po niya nasabi yon? Dahil unang-una, kung ikukumpara po ang mga Israelita kay Jesus, ang Israel ay tinawag anak ng Diyos. Ang Israel ay tinawag po ang puno ng ubas. Gayunpaman, hindi namumunga. Si Kristo ang tunay na anak ng Diyos. Dahil never ho siya nagkasala. At pagdating sa kalikasan, kauri po niya sa kalikasan ang Diyos Ama. Siya ang tunay na anak ng Diyos. At ang ikalawang kagandahan po kay Kristo, kung ikukumpara sa mga Israelita, siya ang tunay na puno ng ubas na talagang namumunga. Namumunga po siya dahil siya'y masunurin. Namumunga po ang lahat ng ginagawa ni Kristo dahil ang kamay ng Diyos ay nasa kanyang buhay. Kaya it's interesting, mga kapatid, when the book of John says, I am the true vine, this takes you back to the Old Testament. Another interesting fact, mga kapatid, is that itong salitang I am the vine, or ako ang tunay na puno ng ubas, ito po yung pinakahuli na I am statements ni Kristo sa aklat ng Juan. Halimbawa, sinabi po ni Kristo sa Juan 6:35, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Then sa Juan 8, talatang 12, ako ang ilaw ng mundo. And then sa Juan G, talatang 9, ako ang pintuan ng kaligtasan. At sa talatang 11 hanggang 15, ako ang mabuting pastol. Then sa Kapitulo 11:26, ako ang resurrection and life. And then in chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. At yung panghuli, yung sinabi niya dito kanina, ako ang tunay na puno ng ubas. So si Kristo is the vine. But what about the Father? Sino po ang Ama? Ano po ang kanyang tungkulin po dito? Well, kung babalikan po natin ang John 15, ito po ang nakalagay.
John 15, beginning at verse 1. So sinabi na po ni Kristo kung sino siya, pero sino naman ang Ama? Sabi po sa talatang 1 of John 15, "Ako ang tunay na puno na ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga." O in English, "And my Father is the gardener." Now, yung salitang gardener po dito, pwede din ho ito isalin bilang farmer, pwede din po ito isalin bilang vine dresser or vine grower. Now, ang tungkulin specifically nitong gardener na binabanggit po dito o tagapag-alaga ng ubasan is that kapag may nakita po siya, may nabubulok na sanga, siya ang pumuputol. O kapag may sanga, or we can say mga branches na namumunga rapidly, so sobrang dami ng kanilang bunga, pero ang ibang mga sanga ay nadadamay because of the growth, ang ginagawa po ng gardener, pinuputol po niya ang sanga na lumalago at dinadirect po niya sa ibang direksyon upang sa paglago ng sanga na yon, walang hahadlang sa kanyang paglago. Now here, there's a reason why Jesus says, siya ang tunay na ubas o tunay na puno na ubas at ang Ama ang tagapag-alaga. Tingnan po natin ang komentaryo sa talatang 2. "Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that He will be even more fruitful." So yung prune na tinutukoy po dito ay hindi po yung iniinom ho natin sa ospital, not prune juice, kundi yung pruning ay isang paraan ng paglilinis ng mga sanga. So as I repeat again, kapag ang isang sanga ay nabubulok, hindi na mamumunga yon. So they prune it, they cut it off. Pero kapag ang isang sanga ay namumunga, pero yung kanyang paglago ay tatama sa mga ibang sanga na lumalago din, magiging hadlang po yun sa bawat sanga. So ang ginagawa po ng tagapag-alaga, bagamat ito'y namumunga, pinuputol na ho ito, nilalagay sa ibang direksyon, para kapag namunga na ho siya, ang kanyang paglago at direksyon ay iba na. Para wala nang mahadlangan pa. So yan ang trabaho ng tagapag-alaga. So the question is, sino ho ang bumubunot? Sino ang puputol? Sino ang naglilinis? Ang Diyos Ama. Talatang 3. Sabi po dito, "Malinis na kayo daw sa mga salitang sinabi ko sa inyo." Now, nasabi ko po kanina, ang tatak po ng isang binago ng Diyos is nanaisin po niya ang salita ng Diyos. Bakit po niya nanaisin? Well, there are several reasons. Unang-una, gusto po niya makilala lalo ang Panginoon. Pangalawa, gusto po niya mabago ang kanyang buhay. May mga kahinaan po ang bawat isa na hindi ho natin, we could say, mapapatay kung wala po ang salita ng Diyos na siyang tutulong sa atin upang mapagtagumpayan ang mga kahinaan na ito. Pangatlo, kailangan po niya ang salita ng Diyos dahil ito ang nagpapalakas sa kanya. Ito ang, we could say, pagkain niya sa espiritual. Subukan mo na hindi ka kumain ng salita ng Diyos, spiritually speaking, mapapansin ho natin ang init ng ulo. Mapapansin po natin ang ating pagiging kritikal sa ibang tao. Darating ho sa atin ang masasamang pag-iisip, katamaran, lahat na ng uri ng kasamaan na nanatili ho sa ating laman, yan ho ay lilitaw. Bakit ho? Dahil walang pumipigil sa ating kahinaan na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Diyan dumarating ang pag-aalala sa buhay. Diyan dumarating po ang takot, pagdududa, questioning of life, questioning of God's sovereignty, questioning of everything. Kasi walang nagbabantay, walang naglilinis, walang gumagamot sa ating pag-iisip at puso na naibibigay lamang ng salita ng Diyos. So sabi ni Kristo, ang aking mga salita ang naglilinis sa inyo. Di ba sabi po ng may awit,
Wherewithal shall a young man be cleansed? But by taking heed according to thy word. Nang ibig sabihin, sa anong klaseng paraan mapapanatili ng isang kabataan na malinis ang kanyang buhay, kundi lamang sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sapagkat ang iyong mga salita ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. The Word of God is needed, mga kapatid, kasi ito ang tutulong ho sa atin. Mabuksan ang ating isip at mga mata na makita ho natin ang mga direksyon na ating pinupuntahan. Kung ito po ba ay kalooban ng Diyos o hindi kalooban ng Diyos. Kaya sabi po ng may awit, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kapag wala ang salita ng Diyos, there is no cleansing. Kapag wala ang salita ng Diyos, there is no direction. Kapag wala ang salita ng Diyos, there can be no growth in our lives. Kaya sabi po dito sa talatang 4, manatili kayo sa akin, at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ang salitang manatili, or in English, remain, or in one translation, abide, ay binanggit po ng ilang beses. Halimbawa, in verse 4, manatili kayo sa akin. Ako'y mananatili sa inyo. Manatili kayo sa akin. Then verse 5, ang taong nananatili sa akin, at ako rin sa kanya. Verse 6, ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng ganito. Talatang 7, kung mananatili kayo sa akin, at ang aking mga salitang mananatili sa inyo. Then verse 9, manatili kayo sa aking pag-ibig. Verse 10, manatili ang pag-ibig ko sa inyo, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. So dito, kitang-kita ho natin yung great emphasis ng salitang abide, remain, manatili. It means that when we abide in Christ, yan po ay katibayan na may relasyon po tayo kay Kristo. Sa anong paraan? Well, sabi po niya, hindi magagawa ng isang isolated na sanga na mamunga kung wala po ito buhay na nakukuha sa puno ng ubas na walang iba kundi si Kristo. In agriculture, kapag tinignan po natin ang puno ng ubas, ang mga sanga po na yan is not the source of life. Tatandaan ho natin, it is not the branches that produce the fruit, but rather the branches kung bakit po siya namumunga is because yung buhay na dumadaloy po sa mga sanga ang siyang dahilan kung bakit yung mga sanga ay namumunga. Nang ibig sabihin, ang puno ng ubas, the vine mismo, ang pinagmumulan ng buhay na dumadaloy po sa mga sanga, the nutrients thereof, para mamunga ang mga sanga. So si Kristo, He's using this analogy of the plants by saying, a person who claims to be a Christian, kapag ang buhay po nila ay hiwalay sa Diyos, will never be able to bear fruit. Ang taong nagsasabing may relasyon sila kay Kristo, gayunpaman, hindi naman namumunga, ay hindi talaga nakakabit kay Jesus. So dito, sinasabi ni Kristo, manatili kayo sa akin, at ako'y mananatili sa inyo. Sapagkat hindi ho natin magagawa na makapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Now here's the question. Ano ang ibig sabihin ng manatili tayo kay Kristo? Kasi si Kristo hindi natin mahawakan ng pisikal. Si Kristo ay nasa langit. So hindi ho tayo can abide with Him physically dahil nasa langit siya. So anong ibig sabihin ng nananatili? Well, kung titignan po natin ang talatang 5, sabi ho dito, ako ang puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga.
ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo, at pagkatapos ay tinitipon at inihahagi sa apoy para sunugin. Kung mananatili kayo sa aking mga salita, mananatili sa inyo, ipagkakalob ko ang anumang hilingin ninyo. So ano po ang ibig sabihin po ng nananatili kay Kristo? Well, it says here, if you remain in me and my words. My words. So hindi pala pwede mag-abide ang isang tao kay Christ kung hindi ho siya namumuhay sa salita ng Diyos. It is the obedience to the Word of God that determines our relationship with Christ. So kahit na pala nasabihin ko, mahal ko si Kristo, kilala ko si Kristo, may kaugnayan ako kay Kristo, pero ayaw ko sundin ang kanyang mga inuutos, hindi ako isang sanga na nakakabit. I am not a branch that's connected. Kundi ako po ay isang isolated branch na puro bibig lang pero hindi namumunga. So sabi po ni Kristo, if you remain in me and I remain in you, ang ibig sabihin pala nun, kung sinusunod mo ang aking salita, mananatili ako sa iyong buhay, babaguhin ko ang iyong buhay, tutulungan kita sa iyong mga kahinaan, at palalaguin ko ang iyong buhay sa espiritual. But it all lies upon the Word. Kaya nga, yung last Sunday, napaka-importante po ang salita ng Diyos sa isang binago ng Diyos dahil kung wala po yung salita ng Diyos, hindi tayo pwede lumago. Kapag wala ho tayo oras na kausapin po si Kristo in prayer and in the Word, kulang po tayo sa kaalaman about who He is. At hindi ho natin alam ang gusto ng Panginoon. Hindi natin alam yung tamang desisyon, tamang direksyon, yung kanyang perfect na layunin para sa atin kung wala ang kanyang mga salita. Kaya lagi po ini-encourage ni Kristo ang kanyang mga alagad, if you love me, keep my commandments. If you love me, keep my words. Kung ikaw talaga nagmamahal sa akin, ingatan mo ang aking mga salita. What for? The purpose why Jesus encourages His disciples to keep the Word, para lalo sila lumago. At kapag ang tao ho ay lumalago, this means nananatili si Kristo sa kanila. Pero ang nakakatakot ay yung nabanggit ni Kristo sa talatang 6. Sabi po niya sa talatang 6, ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo. At pagkatapos ay tinitipon at inihahagi sa apoy para sunugin. Now kanina, when Jesus says, I am the true vine, He was alluding to Isaiah chapter 5. May ginamit po siya na termino na alam ng mga Hudyo that takes you back to the Old Testament. Pero dito sa verse 6, yung language ni Kristo, ang hindi namumunga, puputulin, itinitipon, at inihahagis sa apoy. May connection din pala ho ito sa lumang tipan. Basahin po natin ang Ezekiel chapter 15. Ezekiel chapter 15. Alam ni Kristo ang lumang tipan, sapagkat siya ang katuparan ng lumang tipan. Ezekiel chapter 15, verse 1. Ezekiel chapter 15, beginning at verse 1. Tignan niyo po sinasabi. Ezekiel 15, verse 1. Sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, sa anong paraan nakahigit ang sanga ng ubas sa ibang punong kahoy? Ang mga sanga ba na ito ay magagamit sa iba pang mga bagay? Maaari ba itong gawin sabitan? Hindi. Pwede lang itong panggatong, ganoon paman, madali itong matupok. Kaya wala talaga itong kabuluhan, sunog man o hindi.
Ngayon, ako ang Panginoon Diyos ay nagsasabi ng ang mga mamamayan ng Jerusalem ay tulad ng baging ng ubas na tumutubong kasama ng mga punong kahoy sa kagubatan. Dahil ito'y walang kabuluhan. Susunugin ko sila. Oo, parurusahan ko sila at kahit na makatakas sila sa apoy, tutupukin pa rin sila ng isa pang apoy at malalaman nila na ako ang Panginoon. Gagawin kong mapanglaw ang lugar na ito dahil nagtaksil sila sa akin. Ako ang Panginoon Diyos ang nagsasabi nito. So, ang salita ni Kristo kanina, any branch that does not bear fruit, ay pinuputol niya at hinahagis sa apoy. He is quoting Ezekiel chapter 15. Nang ibig sabihin, ano nga po ba ang saysay ng isang puno na sunog na, wala ng buhay, hindi namumunga, at hindi kagamit-gamit? It's good for nothing. Tulad po na sinabi ng ating Panginoon with the salt and light analogy, sabi niya, if the salt has lost its savor, it is good for nothing. At tulad din po ng sinabi ni Kristo sa isang matinding babala to the church in Laodicea in Revelation chapter 3, hindi ka mainit, hindi ka malamig. You are lukewarm, good for nothing. Idudura kita from my mouth. So anong ibig sabihin po ng mga sanga na hindi namumunga? Tulad ng mga Israelita, kaya ho sila hinalintulad sa isang punong kahoy na hindi kagamit-gamit dahil ayaw nila sumunod sa Diyos. Hindi nila mahal ang Diyos. Hindi nila nakikita ang pag-ibig ng Panginoon sa kanila. Ang nakikita lamang nila ang kanilang kagustuhan. Ang kanilang masasamang nais na nais po nila tuparin. Pero hindi nila nakikita ang katapatan, kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa kanila. At ganoon din ang mga sanga na binabanggit po ni Kristo dito. May mga tao na tinutukoy po si Kristo na nananatili sa kanyang group, we could say, na walang iba kundi si Judas Iscariote. Nakasama na ni Judas ang Panginoon. Nakakarinig na si Judas ng salita ng Diyos. Nakikita ni Judas ang pagkilos ng banal na Espiritu. Pero ang problema kay Judas Iscariote, he was in the church, he was in the fellowship, he was hearing the word, pero hindi siya namumunga. So sabi ni Kristo, tulad ng isang sanga na hindi namumunga, hindi man maalis ng ibang tao, hindi man malaman ng ibang tao ang kanyang tunay na kalagayan spiritually. Pero balang araw, sabi po ni Kristo, ang aking Ama na siyang tagapag-alaga, siya ang puputol sa mga sanga na hindi namumunga. That is the scary part. Hearing the Word of God, being a part of God's church, seeing the power of the Holy Spirit work in God's church, and to come to a conclusion, personally, that you're never growing. Yun ang nakakatakot. Kaya ang most important question kapag pinag-aaralan po ang John 15, that I myself ask, that we ourselves should ask is, Panginoon, am I bearing fruit? Dumalago po ba ako? At ano po ba ang itsura ng paglago? To some, ang paglago means marami kang Bible verses memorized. To others, perfect church attendance. To others naman, marami kang ginagawa for the ministry. Pero yun po ba ang ibig sabihin po ng bearing fruit in John 15? Ngayon, nais ko po maituro ho sa atin ang 4 na bagay na binanggit po ni Kristo in John 15 na nagpapatunay that we are bearing fruit. Number 1, ang isang malagong sanga, they have effective prayer. A fruitful branch has effective prayer. Epektibo ang kanilang mga pinapanalangin. How do you know this? In verse 7, tignan niyo po sinasabi,
kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. So what is the first fruit that we see na ang tao po ay mabunga spiritually? Kapag siya'y nananalangin, tinutugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Bakit ho? Konektado siya kay Jesus. Now let me give you, just for argument's sake, well, Pastor, what about yung mga hindi mananampalataya? When they pray to God, though they don't know Him savingly, bakit sinasagot pa rin po ng Diyos ang kanilang panalangin? Does that mean malago din sila? Hindi ho. Ang tawag po doon sa Biblia, probidensya ng Diyos. Pangalawa, yung kanilang mga kahilingan ay tumutugma sa plano ng Diyos. Pero walang obligation ang Panginoon kahit kanino man outside of His kingdom na sagutin ang kanilang mga panalangin. Kung sinasagot man ng Diyos ang panalangin ng mga hindi mananampalataya, it's not because malago sila, but rather, tugma ang kanilang pinapanalangin sa plano ng Diyos in His mysterious counsel. Now, anong ibig sabihin po na kahit anong hilingin natin, ibibigay ng Panginoon? What this does not mean is this. May mga iba nang nagtuturo, kapag nananalangin ka for a Rolex, makukuha mo Rolex. Pag nanalangin ka ng, let's say, ng super big home, ibibigay ng Diyos yan sa inyo. If you pray for, let's say, a Lamborghini or Ferrari, ibibigay yan ng Diyos sa inyo. Of course, hindi material na bagay ang tinutukoy ho dito. But when the Bible says, anumang hilingin ninyo, ipagkakaloob ng Diyos, may konteksto ho ito. Halimbawa, bago po natin tignan yung mga ibang teksto, itaas po natin ang basa sa Kapitulo 14, chapter 14, beginning at verse 13. Because bago po sabihin ni Kristo yan in John 15, nasabi na po niya ito in John 14, verse 13. Excuse me. John 14, verse 13. Tignan niyo po sinasabi. At anuman ang hilingin nyo sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamagitan ko na kanyang anak. Oo, gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa aking pangalan. So again, kung hindi tayo mag-iingat, anything pala eh. Anything. Kaya minsan mga kapatid, may mga minamahal tayo sa buhay. Maaari, nababasa po nila yung mga ganitong klaseng verses, lalapitan ka, oy, di ba Kristiyano ka? Panalangin mo naman yung Lotto 649 ko. Sige na. Kapag ipinanalangin mo ito at nanalo tayo, yung kalahati ibibigay ko sa church. Hindi yan ang tinutukoy ho dito. Matter of fact, kung titignan po natin ang 1 John chapter 3, 1 John chapter 3, makikita ho natin what exactly is this anything na binabanggit po ng Panginoon. 1 John chapter 5 pala, 1 John chapter 5, beginning at verse 14. Unang Juan 5, talatang 14. 1 John 5, verse 14. Ito po sinasabi, at may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niyo sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. That's the key words. Kapag tinigil mo lang sa anumang hilingin, nako, yari ho tayo dyan. Pero kung ipagpapatuloy po natin the next few words, ang anumang hilingin natin na ayon sa kalooban ng Diyos. So ano po ba yung mga panalangin that we could say ay talagang kalooban ng Diyos? Unang-una, Lord, I want to be closer to you. Nais ko po to be closer to you. There are things in my life, Panginoon, na hindi ko maintindihan kung bakit ako nagiging ganito. I get frustrated, I get discouraged, I get disappointed. Minsan, pinagdududahan ko talaga kung may kaugnayan ako sa inyo. Bakit ako ganito, Panginoon? I want to be closer to you. Kapag yan ho ang iyak at sigaw ng ating mga puso, at bibigyan tayo ng Diyos ng biyaya na may kasamang aksyon, matutupad ho ito, mga kapatid.
Dahil ang pangako ng Diyos, ang sino man lalapit sa akin, lalapit din ako sa Kanya. Draw nigh to God, and I will draw nigh to you. Draw closer to God, and I will draw closer to you. So kapag tayo ay nananalangin sa Kanyang kalooban, Panginoon, I want to know you. Lord, gusto ko po magpagamit. Lord, gusto ko po mabago. Lord, tulungan niyo po ako upang makatulong po sa iba patungkol po sa Ebanghelyo. Lord, palaguin niyo po ang aking spiritual na pamumuhay. Yang mga ganyang klaseng panalangin, mga kapatid, ay nasa kalooban ng Diyos. Now, hindi po masama na humingi ng tulong sa Panginoon sa konteksto po ng finances or materials that are needed. But most importantly, ang kalooban po ng Diyos is that you grow more and more in Christ. Na tuwing paggising mo sa umaga, siya ang nasa isip mo. Pag ikaw ay nagtatrabaho, nasa labas ka, siya ang nasa isip mo. Pagdating mo sa kama at matutulog ka na, siya pa rin ang nasa isip mo. Dahil punong-puno ka ng tunay na puno ng ubas, who is the true vine, Jesus Christ. And as you're praying, you will know that you are closer to God. Tuwing nananalangin ka, nadadama mo ang kanyang presensya in the sense you are overwhelmed by His truth. At bago mo pa bitawan ang mga salita habang nananalangin ka, nadadama mo na ang kabutihan ng Diyos. Napapaiyak ka dahil po sa kagalakan at kabutihan po niya. Because you are growing in the vine. Bago mo pa mabitawan ang salita ng Diyos, alam na ng Diyos ang iyong sinasabi at ang iyong sasabihin. Bago mo pa bitawan ang iyong kahilingan sa Panginoon, alam na ng Diyos ang mga pangangailangan ho natin. So when the Bible says na mumunga, kapag siya'y nananalangin, epektibo ang kanyang panalangin. Now, hindi binabanggit po ng Biblia that every time he prays, sinasagot po lagi ng Panginoon because may mga panalangin din na makikita po natin sa Biblia, tulad po ng Santiago, mga Kristiyano, kapag nanalangin, hindi minsan sinasagot ng Panginoon dahil hindi tumutugma sa kanyang kalooban. Pero kapag sinagot ng Diyos ang ating panalangin, that is evidence you are growing and bearing fruit. Because you have communication with God. Kaya nga sabi po ni Santiago, the effectual, fervent prayer of a righteous man avails much. Epektibo ang panalangin ng isang taong namumuhay sa katwiran ng Diyos. Di ba sabi din ng Biblia, if I regard iniquity in my heart, hindi ako pakikinggan ng Diyos. Or kung tinalikuran ko ang utos ng Diyos, pati ang aking mga pananalangin ay maging karumal-dumal sa kanyang kaharapan. Pero ang taong namumuhay in righteousness, kapag humiling yan sa Diyos Ama, Panginoon, tulungan niyo po ako. Sasagutin ng Panginoon ang ating mga kahilingan. Bakit ho? Dahil namumuhay po tayo ayon sa kanyang kagustuhan at kalooban. How do we know this? Chapter 3, basahin po natin. Unang Juan, Kapitulo 3. Unang Juan Kapitulo 3, talatang 22. 1 John chapter 3, beginning at verse 22. 1 John 3, verse 22. Sabi po ng Biblia sa unang Juan 3, talatang 22. At matatanggap natin ang anumang hihilingin natin sa Kanya dahil sumusunod tayo sa Kanyang mga utos at ginagawa ang naaayon sa Kanyang kalooban. So another example of fruitfulness is, kaya mabunga pala ang ating pananalangin, kaya epektibo pala ho ang ating mga hinihiling sa Diyos, is because sumusunod tayo sa Kanyang kagustuhan. Meron po ba inuutos ang Diyos sa ating mga kapatid personal or in secret na ikaw at ang Panginoon lang nakakaalam pero ayaw nating gawin? Nagiging hindi tapat tayo sa Panginoon. Nagiging unfair tayo sa Diyos. Hingi po tayo ng hingi sa Panginoon. Pero kapag tayo naman ang hinihingan ng Panginoon, kapag tayo naman po ang nire-request ng Diyos na gawin ang isang bagay, ayaw nating gawin. That is unfair. Tulad po sa dalawang mag-asawa. Kung ang asawang lalaki, take lang ng take, pero hindi nag-give, napaka-unfair po nun
sa kanyang asawang babae. And vice versa. Ganoon din sa ating relasyon sa Panginoon. Hindi po pwede take lang tayo ng take, pero pag humingi na ang Panginoon, I want this. Give me this. Give me your obedience. Give me your loyalty. Pero ayaw natin ibigay. Nagiging unfair ho tayo sa Diyos. Pero alam mo, napakabuti pa rin ng Panginoon kasi sinasabi ng Biblia, nagiging tapat ang Diyos sa atin kahit tayo ay hindi nagiging tapat sa Kanya. He remains faithful even if we are not faithful. Ganoon katindi ang kabutihan at katapatan po ng Diyos sa atin. Naalala po ba natin ang kabutihan po ng Diyos nung unang panahon pa, mga kapatid? Nung una tayo na born again, naaalala pa ba natin yung kabutihan ng Diyos sa atin? Nung iningatan niya tayo, ibinigay niya lahat ng ating pangangailangan. At sa ilang taon, mula sa kanyang probidensya, iniingatan niya tayo. Pero ngayon, kapag humihingi siya sa atin, anak, kailangan ko ang katapatan mo. Anak, kailangan ko na sundin mo ang aking mga utos. Hindi natin maibigay. Kaya sabi po sa Biblia, sa mga huling araw, darating ang dangerous times sapagkat ang tao will be ungrateful to God. Have we become ungrateful? We all have. Pero there's hope in Christ. So ngayon, nakita ho natin kapag sinabi, malago siya, namumunga siya, unang-una, epektibo ang kanyang panalangin. Number 2, kung babalikan po natin ng John 15, ang ikalawang bunga is the fruit of obedience that is driven by joy and love in Christ. You will know na tayo ho ay namumunga when you are bearing fruit in obedience that is driven by love and joy in Christ. Bakit po love and joy in Christ? Because ang tao, may mga tao ho, ayaw nila sumunod sa Diyos because they think ang pagsunod sa Diyos ay parasahan. O napipilitan lang. O namimilit ang Diyos. Pero ang totoo, kapag tayo ho ay namumunga, kaya ka sumusunod dahil may kagalakan ka na sumunod. Kaya ka sumusunod dahil ang sinusundan mo ay walang iba kundi yung minamahal mo na si Jesus. So kapag sinabi ng ating minamahal na Jesus, give me your time. Give me your life. Anak, give me your heart. Your heart is sick. Let me fix it. You will not give the Lord your heart if you don't love Him. Kaya sabi po dito sa talata 9 of John 15 verse 9, sabi ho dito, mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magalak kayo katulad ko at malubos din ang iyong kagalakan. So number 1, how do I know that I'm bearing fruit? Epektibo ang ating panalangin. Number 2, may nais ka, may kagalakan ka, may pagmamahal ka sa Panginoon, kaya mo siya sinusunod. Ang isang sangang malago ay isang sangang masunurin. Bakit siya sumusunod? Hindi para maiparada sa buong daigdig, tignan mo napakatuwid ko. Hindi ho. Hindi para palakpakan po siya ng mga kapatiran, uy, napakatapat mo naman. Kaya ho siya sumusunod dahil punong-puno ang kanyang puso ng kagalakan at pagmamahal sa Panginoon. Oh, how I love your law, O God. Oh, how I love to do your will, O God, ang sabi ng psalmist. So talagang hindi natin magagawa na sumunod kung walang kagalakan at pagmamahal kay Kristo. Kapag sinabi ng Panginoon sa atin, be humble, mataas ho ang ere natin. Forgive, ayaw natin magpatawa dahil hindi natin makalimutan yung mga nakaraan.
Magpakumbaba ka para makita nila ang liwanag ni Kristo sa buhay mo. Pero ayaw mo magpatalo. Mahal natin ang ating egos and pride more than we love Christ. Kaya sabi ni Kristo, if you love me, if you love me, if you love me, keep my commands. Sundin mo ang aking inuutos. At kapag nangyari ho yun, nananatili tayo kay Kristo. At siya'y nananatili sa atin. At nagiging epektibong ating panalangin. Nagiging malago ho tayo dahil sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Ang bunga ng isang taong binago ng Diyos, though not perfect, there's a willingness and a desire to be obedient to Christ. Ayaw nila mga tuwiran sa Diyos. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, handa sila makinig. Now, in our walk with Christ, talagang dumarating ho yun eh. When you receive Christ, talagang sumusunod ka. Pero kapag yung testing ay bumibigat na, anak, surrender this, surrender that. Minsan dumarating na po yung pagdadaing, yung pagrereklamo. Panginoon, do I really have to? Panginoon, para nasasakal na ako. Is because Jesus wants you to become like Him. He doesn't want us to be like us. Ang nais ng Diyos is that we be like Him because if we remain as us, mananatili ang galit ng Diyos sa atin. Kung tayo mananatili bilang tayo, mananatili ang galit ng Diyos sa atin. Kaya nga, kinuha tayo ng Diyos at inilagay kay Kristo para maging katulad po tayo ni Kristo because God says, "This is my Son in whom I am well pleased." Hindi siya nagagalak perfectly kahit kanino kundi lamang kay Jesus. Jesus is the perfect delight of God the Father. At kapag sinasabi natin, ganito na ako, hindi mo na ako mapipilit. Who's your master? Kanino ka nakakabit? Sa puno ng ubas na si Kristo? O sa ibang puno na nabubulok? So ang ikalawang bunga, you will bear fruit of obedience. Number 3, magkakaroon ka ng fruit of understanding patungkol po sa layunin ng Diyos. Ang taong malago ay namumunga na may kaalaman, karunungan at pag-unawa patungkol po sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, sa talatang 15, verse 15, sabi ho dito, "Hindi ko na kayo itinuturing na alipin dahil hindi alam ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. Sa halip, itinuturing ko na kayo mga kaibigan. Dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama." In English, "Instead, I have called you friends. For everything that I've learned from my Father, I have made known to you." What does that mean? It means, ano po ba ang pinagkaiba po ng isang alipin sa isang kaibigan? Ang alipin, pwede mo lang siya utus-utusan eh. Do this, do that. Pero hindi mo na kailangan ipaalam pa yung rason kung bakit niya kailangan gawin yun. Ang kaibigan is different. Ang kaibigan, bago pa magplano yung amo, sinasabi na niya ang kanyang plano, ang kanyang mga sikreto, ang kanyang layunin sa kanyang mga kaibigan. Sabi ng Biblia, dahil tayo po ay nakakabit kay Kristo, hindi lang po tayo alipin ng Panginoon, kundi kaibigan din at the same time. In what way? Kapag pinapaalam sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita, ang kanyang kalooban, and you understand it, and you accept it, kaibigan ka ng Diyos. Anong ibig sabihin po nun? Na pinapaalam niyo sa atin, it means, kung ano man po, we could say, enlightenment, understanding, na pinapaunawa ho sa atin ng Diyos through means of the Bible, tungkol po sa kanyang kalooban, that means namumunga ka. Ito palang kalooban ng Diyos, na magmahalan tayo bilang magkakapatid. Sige po, Panginoon, namumunga ka. Ito palang ginawa ni Kristo sa krus para sa akin. Nauunawaan ko na. Lumalago ka. Ito pala ang rason kung bakit isinugo ang Panginoon Jesus.
kung bakit isinugo ang banal na Espiritu, lumalago ka na. O ito pala ang tungkulin ng isang ama ng tahanan. Ito pala ang tungkulin ng isang ina ng tahanan. Ito pala ang tungkulin ng bawat kapatiran sa bawat isa. Kapag nakuha ho natin yan, mga kapatid, at tumimo sa ating puso, lumalago na ho tayo. Pero, we also need to be careful. Does this mean that every Christian that reads for the first time, they understand it completely? The answer is no. Hindi ibig sabihin kapag ikaw ay Kristiyano at may binasa ka na hindi mo maunawaan, wala na sa iyo ang banal na Espiritu. Hindi ho. There are texts in the Bible that are very difficult to understand, that it takes time to understand it. And if you keep asking, and if you keep knocking, and if you keep seeking, ibibigay ng Diyos sa atin yun. So number 3, ang bunga na ibibigay ng Diyos sa isang binago na tao ay yung bunga ng pang-unawa tungkol sa kanyang kalooban. Hindi alam ng mga tao sa labas ang kalooban ng Diyos. It is only those who are in Christ that knows the will of God. And also, mga kapatid, yung salitang biyaya, kalooban din ng Diyos na malaman po natin ang kahulugan ng biyaya. Ang biyaya ay hindi lang iligtas tayo ng Panginoon. Ang biyaya ay hindi lang pagalingin po tayo ng Panginoon sa ating sakit karamdaman. Ang biyaya ay hindi lang pahabain ng Diyos ang ating buhay o ingatan ng Diyos ang ating buhay. Ang biyaya, ito ang kalooban ng Diyos na dapat natin malaman, ay ito. Basahin po natin ang Tito, Kapitulo 2. Tito, Kapitulo 2. Kasi sabi ng Biblia, lumago tayo sa biyaya. So ano po yung biyaya na binabanggit po ng Biblia? Titus chapter 2, beginning at verse 11. Titus chapter 2, verse 11. Excuse me. Ito po sinasabi. Tito, Kapitulo 2, talatang 11. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa, kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. So yung palang ibig sabihin ng biyaya. Ang biyaya pala ay hindi lang yung tumanggap ka ng kaligtasan, pwede ka na mamuhay however you want. Pero sabi ng Biblia, ang biyaya pala ay nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa upang mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. So kapag nauunawaan talaga natin ang ibig sabihin nun, lumalago tayo. At ang tunay na pang-unawa, may pagtatanggap sa kanyang mga salita. Number 4 and 5. Ang taong namumunga ay ang taong nananatili sa anumang situation. Ang taong namumunga ay ang taong nananatili at nagpapatuloy regardless of the circumstances. Sinabi na po ni Juan, sila'y tumiwalag dahil hindi talaga sila kabilang sa atin. Sapagkat sa kanilang pagtiwalag, nagpapakita lamang ho ito na hindi sila kabilang sa atin, sapagkat kung kabilang sila sa atin, nananatili sana sila sa atin. Now in John 15, verse 16, tignan niyo po sinasabi. John 15, verse 16. Sabi po ng Biblia sa Juan 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, anuman ang hingin ninyo sa Ama sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa inyo. So anong ibig sabihin po niyan? It means, ang taong malago, ang taong mabunga, we could say. Kahit ano po trahedya na dumating po sa kanyang buhay, mananatili at mananatili po yan regardless of the circumstances. At hindi lang ho yan.
kapag siya ho ay nagbahagi, magiging mabunga ang kanyang pagbabahagi, tanggapin man ng tao o hindi, sapagkat nananatili po siyang tapat sa mensahe ni Kristo. Maraming tao kapag dumating ang trahedya, hindi na nagpapatuloy. Maraming tao kapag sila ho ay nakakaranas po ng pagsubok, ay hindi na nagpapatuloy. Pero sabi ng Biblia, kapag tayo ho ay namumunga, bibigyan po tayo ng bunga na mananatili. So kung tayo ho, sabihin na ho natin, kukunti lang ang ating kaalaman sa Biblia, pero nananatili ka pa rin kay Kristo, namumunga ka. Kukunti man ang kaalaman natin, pero napagtagumpayan natin ang pagsubok, napagtagumpayan po natin ang mga matitinding trahedya sa ating buhay, nagpapatuloy ka pa rin kay Jesus, namumunga ka. You're growing. And lastly, ang taong namumunga ay magbabahagi at magpapatotoo kay Kristo. Ang taong namumunga ay magpapatotoo kay Jesus. In verse 26 and 27, talatang 26 at 27, sabi po, pagkatapos sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong nyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Kayo rin ay dapat na magpatotoo tungkol sa akin, dahil kasama ko na kayo mula pa noong una. So how do I know that I'm growing? Number one, your prayer is effective. Sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. For the fervent prayer of a righteous man is effective. Number two, masunurin ka sa Panginoon. Not perfectly, but there's a desire at nagsisikap na sumunod sa utos ng Diyos. Bunga yon. Number three, binibigyan po tayo ng Diyos ng bunga ng pangunawa tungkol sa Kanyang mga salita. That the more na nabubuksan ang ating isip dito po sa salita ng Diyos, the more nakikita po natin ang kagandahan ng ating kaligtasan. Number four, nananatili ka regardless of the circumstances. Again, hindi man marami ang ating kaalaman po sa Biblia. You may not be the best preacher out there, the most smartest person out there. But if you remain faithful in Christ and you're doing your part in the ministry, dumalago ka. And lastly, ang taong dumalago ay nagbabahagi patungkol kay Kristo. Hindi niya ikinakahiya si Kristo. Tuwing nakikita mo itong taong ito, whether physically, socially, whatever they do, whatever they say, whatever they post, lagi patungkol kay Kristo. Kasi wala silang ibang gustong ibida kundi si Kristo. Wala silang gustong ipakilala pa kundi si Kristo. Doon ho natin malalaman kung tayo ho ay lumalago. Nakikita po ba natin ang 5 senyalis na ito sa ating buhay? Pastor, 3 lang out of the 5. Pastor, 2 lang out of the 5. So ito po ang sinasabi ng Biblia. Humingi ka ng tawad sa Diyos at manatili ka sa Kanya. At siya'y mananatili sa akin. At ang tao na nananatili kay Kristo, siya'y mamumunga. Imposible sa isang naturingang Kristiyano na kahit kailan sa kanyang buhay, hindi siya namumunga. Ang tao mula sa kanyang born-again experience, hanggang ngayon, hindi namumunga, sigurado, yan ay isang sanga na hindi talaga nakakabit kay Kristo. As we come to a close, bakit nga po ba gusto ng Panginoon na mamunga tayo? Have you ever asked that question? Bakit nga po ba gusto ng Panginoon na mamunga tayo? Well, masasagot lamang po yan in verse 8. 2 reasons. Verse 8. Number 1, napaparangalan ang aking Ama kung namumunga kayo ng sagana. Why does God want us to bear fruit? It glorifies God. Bakit nais po natin na lumago? It glorifies God.
Bakit hinahangad po natin na mamunga? Because it glorifies God. Ang ating Ama na nasa langit ay nalulugod pag nakikita niya ang kanyang mga anak ay lumalago at namumunga. Number 2, at sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo. Number 1, why must we bear fruit? It glorifies God. And lastly, dinademonstrate po ng ating malagong pamumuhay bilang mga alagad ni Kristo. Nang ibig sabihin, sa tagal ho natin sa ministeryo pero hindi ka pa rin lumalago, hindi ka pa rin namumunga, wala pa rin pagbabago sa ating pananalita, sa ating pag-iisip, sa ating pag-uugali, hindi nakikita si Kristo, hindi nakikita yung humility ni Kristo, hindi nakikita yung patience ni Kristo, hindi na nakikita si Kristo, period. Kundi kamunduhan ang nakikita sa atin. Huwag mo antayin na mismo ang Diyos Ama bilang tagapag-alaga ng ubas at puno ang pumutol sa atin. Dahil iba mamalo ang Diyos. Nakakatakot mamalo ang Diyos. So then habang may buhay, what should I do? Ask God for forgiveness. Lord, I want to be fruitful. Yung natitirang kong buhay ngayon, baka bukas, Panginoon, bawian nyo na ho ako eh. You may never know when you will die. Pero yung natitirang buhay ko po na ito, Panginoon, ito na lang. Make it fruitful. So I can glorify God and prove to be a true disciple of Christ. Nais po ba natin lumago, mga kapatid? Hindi si pastor ang magpapalago sa inyo, kundi si Jesus. I am the true vine. Abide in me, and I will abide in you, and you will bear fruit. As we pray.